One Dominican priest said, "The impossible takes a little longer. The impossible takes a little longer." Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang isang karakter sa Biblia na si Naaman, isang commander ng isang pluton sa bayan nila, at nagtungo siya kay Propeta Elisha upang magkaroon ng grasya ng paghilom. Pero kakaiba kung paano siya pinagaling ng Propetang Elisha. 7 times he need to wash himself at the river. 7 beses sa Ilog Jordan. 7 beses. Kung kayo, napapagod na kayong maligo ng 1 beses, yung 7 beses pa kaya. It takes a little longer. Matrabaho, nakakapagod, paulit-ulit. Hindi po ba ganun sa buhay? Nakakapagod, paulit-ulit, maraming trabaho. The impossible, however, takes a little longer. Kung may ninanais kayong panalangin sa Diyos, ang Diyos may sagot agad. At ano yun? Hindi ako instant cup noodles. Ano yun? Lalagyan lang ng mainit na tubig, meron na agad na pagkain. Ang Diyos, hindi ganon. At times, we need efforts to do works of grace. At times, kailangan nating magtrabaho. At times, we need to do some things that we need to go beyond extra mile. Pinaalala ng anak mismo ni Naaman, if the prophet had told you to do something extraordinary, would you not have done it? Kapag ang Diyos may hinihingi sa iyo na dapat gawin mo na higit pa sa lahat, gagawin mo ba? Nawang sagot natin ay oo. Because if you want miracles in life, go an extra mile. If you want things impossible to become possible, you need to do things for a while. Yung kapatid ko, na nagtatrabaho na ngayon sa Singapore, ilang beses siyang na-delay para lang makapunta siya doon. Meron yung isang pagkakataon, akala niya makakapunta na siya last year, August, pero may kailangan pa siyang gawin, na-delay. Sabi ng agency, sa October ka na makakalipad. He was hoping, dumating ang October, na-delay ulit. Then he was hoping December 2025. Meron na namang delay. Nung December na yun, pinaalala ko sa kanya, bakit ka nagmamadali? At times, delays are important. Pinaghahanda tayo, hindi tayo pinaghihintay. Kadalasan kasi, sa mga panalangin natin na hindi pa sinasagot ng Diyos, sa pakiramdam natin, pinaghihintay tayo ng Diyos. Pero kung tutuusin, pinaghahanda tayo ng Diyos. God's grace, yung kapatid naming bunso, nakalipad nung Enero, itong taon na ito, only that time was able to understand, mas prepared siyang magtrabaho kung saan man siya ngayon. So dear brothers and sisters, let me remind you today, the impossible takes a little longer. If you want to do things possible, the impossible, be patient. Be more to do in extra mile. At times, ang Diyos naglalambing, pinapaalala sa atin, if you want to do things happen to you extraordinarily, do and go beyond what we have. Amen.